Yung akala mo sinusumbatan ka, pero pinaaalala lang niya kung ano yung mga naibigay niya sa'yo. Bakit niya yung ginagawa? Na ang dating sa'yo ay panunumbat. Dahil hindi mo na-appreciate yung mga naibigay niya at hinahanap mo pa kung ano yung wala sa kanya. In short, hindi ka marunong maka-appreciate ng mga effort na ibinigay niya at maibibigay pa niya sa'yo. Yung kaya niya lang ibigay muna. Ang sakit, di ba? Ang sakit tanggapin ng katotohanan na may naibibigay naman sa atin yung tao eh. Pero naghahanap pa tayo ng mas higit pa. Mas nagdedemand pa tayo ng mas higit pa. Kaya ang dating, kapag pinapaalala ng tao yung mga nagawa niya, panunumbat na. Dahil kasalanan mo din. Aminin mo na. Hindi mo na-appreciate, hindi mo nakikita yung mga nagagawa niya para sa'yo at para sa pamilya mo. Kasi gusto mo ng more than that eh. Hindi pa nga niya kaya. Samahan mo siya dun sa part na kaya pa niya. Okay sana kung dalawa kayo nagtatrabaho, madali yung usad, madali yung asenso. Pero kung isa lang yung nagtatrabaho, sabihin na natin construction siya, or small time business, yung hindi kalakihan yung sahod, mahirap yun. Mahirap yung pag-agad na asenso. Pero kung ikaw nasa bahay ka at gumagawa ka din ng paraan para matulungan mo siya na magtrabaho at kumita, why not gawin mo? Para yung pangarap mo, para sa pamilya, ay matulungan mo din yung partner mo. Kasi kapag sinampal ka ng katotohanan at pinrangka ka ng partner mo, na binigyan naman kita, nagbigay naman ako, kulang pa ba? Diba? Ang hirap tanggapin kasi hindi ka nakikinig sa partner mo. Yung sarili mo lang yung pinapakinggan at iniisip mo. Yung paghihirap mo lang. Kung kasal kayo, diba sinabi nga, bago ikasal, diba may seminar? Samahan mo sa hirap at ginhawa. Eh masaya ka lang kapag ginhawa yung nangyayari. Tapos pag puro hirap na nakasimangot ka na, no? Kung ano namang sinasabi mo sa partner mo. Dumating sa point na masumbatan ka. Na hindi niya sinasadyang masumbatan ka na binigyan naman kita. Ano pang kulang. Diba? Kung gusto mo talaga at ambisyosa ka, di gumawa ka ng paraan para kumita din. Kahit sabihin mo nag-aalaga ka ng anak, di mag-reseller ka, mag-online business ka, magtinda-tinda ka ng kung ano-ano. Diba? Magkansilyo ka, magtahi-tahi ka, manahi ka. Kahit anong pwedeng pagkaabalahan para matulungan mo yung mister mo. At kung talagang wala ng pag-asa, huwag ka na mag-anak ng mag-anak para makakilos ka sa sarili mo balang araw kapag malaki na yung anak mo. Baka naman mag-anak ka pa, tapos tatatatatatata naman. Diba? Nasa'yo din yung control.